may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. Kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente, yung pagiging bayolente. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador Filipino. Isa siya sa mga pinakakilalang mukha ng Malacanang ngayon. Halos araw-araw ay napapanood sa telebisyon at social media habang sumasagot sa mga isyu laban sa administrasyon. Ngunit bakit tila siya ang isa sa pangunahing pinupunterya ng mga kritiko ng gobyerno? At ano nga bang totoong nangyari sa kanilang pagbisita sa Canada na naging usap-usapan sa social media? Oras na para ating alamin. Si Undersecretary Claire Castro ay isang abogado at dating broadcaster bago siya italaga bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office o PCO noong 2025. Kasabay nito, siya rin na nagsisilbing Palace Press Officer ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang Palace Press Officer, siya ang isa sa pangunahing tagapagsalita ng Malacanang. Siya ang humaharap sa media upang ipaliwanag ang mga pulisya, desisyon at paninindigan ng Pangulo sa iba't ibang isyu. Hindi basta ordinaryong posisyon ang hawak ni Claire Castro. Araw-araw siyang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Malacanang at ng publiko. Kapag may kontrobersiya, siya ang unang inaasahang magbibigay ng paliwanag kasama sa kanyang tungkulin ng pagbibigay ng opisyal na pahayag ng palasyo, pagsagot sa mga tanong ng media, paglilinaw sa mga isyong kinakaharap ng administrasyon, pagdepensa sa mga pulisya at programa ng gobyerno. Sa madaling salita, siya ang isa sa mga pangunahing boses ng administrasyon. Dahil dito, anumang sasabihin niya ay kaagad na sinusuri, kinikwestiyon at minsan ay kinukontra ng mga kritiko. Maraming nagsasabing hindi naman personal si Claire Castro ang target. Sa halip, bilang opisyal na tagapagsalita ng Malacanang, siya ang nagiging mukha ng mga paliwanag ng administrasyon. Kapag may kontrobersiya tungkol sa Pangulo o sa gobyerno, siya ang inaasahang sasagot. Dahil dito, natural na maging sentro rin siya ng batikos mula sa mga grupong hindi sang-ayon sa pamahalaan. Sa kabilang banda, sinasabi naman ng kanyang mga taga-suporta na ginagawa lamang niya ang kanyang opisyal na tungkulin bilang tagapagsalita ng administrasyon. July of 2026, kasama si Claire Castro sa opisyal na delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumungo ng Canada para sa pagpupulong kasama ang punong ministro ng Canada. Layunin ng pagbisita ang pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng ekonomiya, paggawa, turismo, enerhiya at iba pang bilateral agreements. Habang nasa Vancouver, nagre-record umano sina Claire Castro at ilang kasamahan ng content para sa social media bilang bahagi ng kanilang opisyal na trabaho. Habang sila ay nagre-record, isang grupo ng mga Pilipino ang lumapit. Ayon kay Auntie Claire, una siyang nilapitan at tinanong kung siya nga ba ang Palace Press Officer. Pagkatapos niyang sumagot ng oo, ay nagsimula umano ang pagsigaw ng mga kritiko ng administrasyon ng mga panawagang tulad ng BBM resign. Sa mga kumalat na video online, makikitang sinusundan ng grupo sina Castro habang nagsisigawan ng iba't ibang batikos laban sa administrasyon. Kalauna na ineskortan sila ng mga pulis ng Vancouver upang makalis sa lugar. Matapos ang karanasan niyon ni Claire Castro sa mga kapwa Pilipino, ay sinabi nitong nauunawaan niyang may kalayaan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin. Ngunit naniniwala siyang hindi kailangang maging bastos o mangharas habang ginagawa ng isang opisyal ang kanyang trabaho. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit.
sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa violente. Yung pagiging violente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa din kayo. Thank you. Para naman sa mga nagprotesta, ang kanilang ginawa ay bahagi ng kanilang karapatan sa tinatawag nilang malayang pagpapahayag ng opinyon. Ang nangyari sa Canada ay nagpakita kung gaano katindi ang pagkakahati ng opinyon ng mga Pilipino pagdating sa politika, kung saan para sa ilan ay lehitimong paraan ng pagpapahayag ang protesta, habang para sa iba ay dapat pa ring manaig ang paggalang at kayusan kahit may hindi pagkakasundo sa politika. Ang tanong, tama ba o mali ang ginawa ng mga Pinoy na nagprotesta sa Canada sa kinaiinisan nilang si Auntie Claire? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.